Tingnan natin ang iba't ibang paraan ng hypnosis ni Hubbard. Magsimula tayo sa katotohanang gumagamit siya ng magkasalungat na pahayag sa kanyang organisasyon at istruktura. Ang discarding ito ay nagdudulot ng cognitive dissonance. Isang kalagayan kung saan ang tao ay nakakaramdam ng discomfort dahil sa dalawang magkasalungat na paniniwala o magkakasalungat na information. Kapag hindi nalutas, ang cognitive dissonance ay maaaring magdulot ng kalituhan na ginagawang mas sensitibo ang tao sa mungkahi, isang pangunahing mekanismo sa ilang anyo ng kalituhan, induction hypnosis. Narito kung paano ito gumagana. Tingnan natin ang magkakasalungat na mensahe. Kadalasan, si Hubbard ay nagpakita ng mga ideya na nagkasalungatan sa sarili. Halimbawa, inaangkin ng Scientology na sila lang ang tanging daan sa tunay na espiritual na kalayaan, ngunit ang mga tagasunod nito ay lalong sinusupil ng matinding kontrol. Binibigyang diin ni Hubbard ang sariling pag-iisip habang tinataboy ang mga tanong ukol sa Scientology o sa nagtatag nito. Ang kontradiksyong ito ay nagdudulot ng tensyong psikolohikal habang ang mga tagasunod ay napipilitang ayusin ang hidwaan upang mapanatili ang kanilang pagtatalaga sa Scientology. Ang cognitive dissonance ay madalas na itulak ang mga tao na baguhin ang kanilang paniniwala para mabawasan ang di-komportableng pakiramdam. Sa Scientology, ang solusyon dito ay karaniwang pagpapakita ng mas malalim na dedikasyon, kagaya ng pagbabayad para sa karagdagang auditing at pagbili ng mas maraming kurso. Mas pinipiling isiping ang mga sinasabi ni Hubbard ay mahirap maunawaan sa karaniwang pag-iisip. Na ang kanyang mga turo ay sobrang advanced na pamamaraan ng pagkalito gamit ang hypnosis. Ano ang hypnosis ng pagkalito? Ito ay paraan kung saan may magkasalungat, malabo, o walang saysay na impormasyon na inihahain. Ito ay para ganap na malunod ang critical na pag-iisip ng tao. Nakakapagod sa malikhaing pag-iisip at nagdudulot ng mas mataas na suggestibility. Paano ginamit ni Hubbard ang pagkalito? Ang sinabi mo ay isa sa mga pinakawalang katuturang bagay na narinig ko. Sa kahit anong punto ng iyong mahaba at hindi maintindihang tugon, wala kang nasabing malapit sa isang makatuwirang ideya. Ang bawat isa sa silid na ito ay naging mas bobo dahil pinakinggan ito. Wala kang natanggap na puntos at naway maawa ang Diyos sa iyong kaluluwa. Isa sa mga teknik ni Hubbard sa pagkalito ay ang paggamit ng malalalim at punong-puno ng jargon na wika. Ang mga teksto ng Scientology ay puno ng natatanging terminolohiya. Halimbawa, phaeton, reactive mind, engram. Mayroon itong mga natatanging, magulong paliwanag na nagiging sanhi ng pagkalito at pumipilit sa pag-asa sa mga materyales o auditor ng Scientology upang ma-decode ang kahulugan. Pag-uusog ng mga definition. Madalas binabago ni Hubbard ang karaniwang mga termino o nagbabago ng mga definition sa paglipas ng panahon. Nagiging mahirap tuloy na magkaroon ng matatag na pag-unawa na muli, humahantong sa mga tagasunod na umasa sa organisasyon para sa kalinawan. Kabalintunaan sapagkat may mga patakaran tulad ng fair game na nagpapahintulot sa malupit na pagtrato sa mga kaaway habang mayroong ding mga pahayag na sila lamang ang tunay na etikal na sistema. Ang mga ganitong kontradiksyon ang pumipilit sa mga tagasunod na isantabi ang makritikal na paghatol at tanggapin ang autoridad. Ito'y isa lang paraan ng hypnosis na ginagamit sa Scientology at sa maraming ibang kulto. Sana'y naliwanagan kayo at nakapagbigay ako ng mga halimbawang may saysay. Salamat sa pakikinig, salamat sa inyong suporta, paki-like at subscribe kung nais ninyo. Meron din akong murang memberships at pinahahalagahan ko ang bawat isa sa inyo. Magkita tayo sa susunod na Geek Out.